Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-73 na kabanata. Ang pagsisiwalat ng plano. Binati ni Karen si Alex. Nauutal naman na sumagot si Alex. Sa sobrang lapit ni Karen, ay kitang-kita niya ang pilikmata nito. Halos dumikit ang katawan nito sa dibdib niya. Tara, sabi ni Karen na may malandi na tingin. Hindi niya maiwasang sumunod sa kanya. Ang ibang mga lalaki ay nakaramdam ng pagkabigla sa kanilang buong katawan. Hinila ni Karen si Alex papunta sa kotse niya. Pinsan, anong nangyayari sa'yo ngayon? Humarang si Sarah sa daraanan ni Karen. Napatingin siya kay Alex at sinabi sa kanya, "Saan kayo pupunta? Kung aalis ka, sino ang magdadala ng mga gamit? Hindi pa tapos ang trabaho mo. Huwag kang mag-isip tungkol sa aking pinsan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Karapat-dapat ka ba makasama ng aking pinsan?" Sa nakaraan, tinulungan niya si Karen na magtanghalian kasama si Alex upang pukawin ang selos ni James Watson. Pero, naramdaman ni Sarah na wala ng halaga si Alex, kaya hindi na kailangan pang makipag-date sa kanya si Karen. Hindi niya maintindihan ang ugali ng kanyang pinsan. Nilunok ni Alex ang kanyang galit. Si Karen na ang nagkusa para kunin siya, sige. Sa isip niya. Gayunpaman, ayaw niyang makipagtalo kay Sarah. Karen, salamat sa pag-aalala mo sa akin, pero nakikita mong hindi ako pwedeng umalis dito. Kailangan pa nila ako para magligpit ng mga gamit. Hinila ni Karen ang braso ni Alex at hindi binitawan. Tiningnan niya si Sarah na may pagtatampo na mukha, at puno ng galit ang mga mata. Sarah, boyfriend ko na si Alex. Kung wala kang respeto sa kanya, huwag mo akong sisisihin sa pagbaliwala ko sa ating pagkakaibigan. Si Alex ay isang bilyonaryo, kaya hindi siya isang taong maaari mong pasunurin kung ano man ang gusto mo. Sa isip ni Karen. Naramdaman ni Karen na sinisira ni Sarah ang pagkakataon nila ni Alex. Kaya labis siyang nagagalit. Bigla siyang sinigawan ni Karen. Natigilan si Sarah matapos siyang pag-alitan. Ngayon, nawala ng silbi si Alex. Bakit pa niya siya pinagtatanggol, at sinasabihan pa ako ng mga masasakit na salita, sa isip niya. Umalis kayo sa daraanan ko. Galit na sigaw ni Karen. Nakakatakot ang matining niyang boses. Natakot si Sarah. Galit na tinulak ni Karen si Sarah. Hinawakan niya ang kamay ni Alex, at nagpatuloy sa paglakad para pumasok sa kanyang sasakyan. At nag-drive palabas ng university. Pumunta si Harry sa tabi ni Sarah para damayan siya. Nagsimula ng mag-usap-usap ang iba tungkol sa nangyayari. Ang mga tipo pala ni Karen ay ang katulad ni Alex. Napakagandang joke. Wika ng isang player. Ano ba ang meron sa mabahong talunan na si Alex? Wala siyang pera, at hindi galing sa magandang pamilya. Kahit na ang mga pulubi sa kalsada ay mas maayos pa ang itsura kaysa sa kanya. Dagdag pa ng isang player. Kung ang pinsan ni Sarah ay magpapakasal kay Alex sa hinaharap, malamang nagagastusin ni Alex ang lahat ng kanyang pera. Malalagay sa panganib ang buong pamilya niya. Paano siya pumapayag na ipagkatiwala ang buhay niya sa mga basurang katulad ni Alex? Sabi ng isa pa. Nang makita nila na isinama ni Karen si Alex, ang kanilang mga salita ay nangangahulugan ng selos. Sino nagsabi na may gusto ang pinsan ko kay Alex? Medyo nasasabik na tanong ni Sarah. Ang ibang mga tao ay hindi kailanman maglalakas loob na magsalita tungkol sa kanya. Nang marinig niya ang iba na nagsasabi na baka masira ni Alex ang kanyang pamilya, nadama ni Sarah na ito ay partikular na hindi maganda. Natakot siya sa mga salitang ito. Siya ay may maliit na partisipasyon dito. Natatakot siya na makaapekto ito sa pakikisama ng kanyang mga kaibigan. Kaya siya ay maingat na tinanggihan ito. Di ba sabi ng pinsan mo naghahanap siya ng boyfriend? Tanong ng isa sa basketball player. Oo,
Sagot niya. Di ba close kayong dalawa? Nagalit lang sa'yo, ang pinsan mo, dahil kay Alex. Sobrang dami niyong napapansin. Masyado kayong nag-aalala. Tumawa si Sarah. Napapaisip ang lahat at hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Parang masyado kaming totoo ni Karen. Magaling ba kami umakting? Naloko namin kayong lahat. Sabay, tumawa ng nakakaloka si Sarah. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang lahat ay natigilan, at hindi nila maintindihan kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Nag-iinarte ba sila? Dahil ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng sikreto. Nakita ni Sarah, na curious ang iba sa sasabihin niya, at gumaan ang pakiramdam niya. Ito ang katotohanan, sabi ni Sarah. Nagpaliwanag kung paano sila ng pinsan niya, ay nagpapanggap na boyfriend ni Karen si Alex, para pagselosin si James. Hindi naniniwala si Sarah, na ito ang dahilan kung bakit siya pinuntahan ni Karen, at kinuha si Alex. Ang huling beses na nakita niya si James ay nasa restaurant, at siya ay balisa na. Madalas din siyang tanungin ni James tungkol kay Karen. Nagseselos na siya. Naabot na nila ang kanilang layunin, kaya hindi na niya kailangan pang magmalasakit ng sobra kay Alex. Ngunit ngayon, para maayos ang kanyang image sa harapan ng kanyang mga kaibigan, sasabihin niya, ang lahat ng iyon, ay plano nila. Kaya nga, sabi ng isang tao, ang pinsan mo, ay masyadong maganda para sa talunang si Alex. Siguradong ipinagmamalaki ni Alex ang kanyang sarili. Pero hindi niya alam na ginagamit lang siya ni Karen, sabi pa ng isang player. Habang nakikinig sa mga paliwanag na salita ni Sarah, tuwang-tuwa ang mga manlalaro ng basketball team. Nagtawanan sila at nagkwentuhan. Patuloy na natutuwa, sa katotohanan si Alex, ay ginagamit ni Karen. Kaya, kung makikita ulit ni James, ang pinsan mong kadate si Alex ngayon, lalong magagalit siya. Mas mapapabilis pa ang kanilang pagsasama. Sabi ni Harry habang nakatingin kay Sarah. Nabalitaan niyang galing din si James, sa mayamang pamilya na may kaunting impluwensya. Kaya naman, gusto rin niyang makasama sina Karen at James. Pagkatapos ng lahat, maaari silang maging pamilya balang araw. Tama, tinawagan ni Sarah si James at hayaan siyang maghanap sa kanila. Narinig ko na sinabi mo, na muntik na niyang bugbugin si Alex noong huling pagkakataon. Sa pagkakataon ngayon, baka tuluyan na niyang gulpihin si Alex, sabi ng isang player. Tatawagan ko siya kung gusto mo. At malalaman natin kung ano ang magiging expression niya kapag nakita niya si Alex na kumakain kasama ang pinsan ko. Pupusta ako, gulpi ang aabutin niya kay James. Siguradong magiging exciting ito. Sabi ni Sarah habang kumikinang ang mga mata. Sige, tumawag ka na. Pagkatapos ay pumunta tayo, at panoorin si Alex na binubugbog. Mungkahi ng iba, na may interes. Inilabas ni Sarah ang kanyang cellphone. Habang tatawagan na sana niya si James, nagliwanag ang phone niya, at lumabas ang pangalan nito sa screen. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tawag sa iba. Naniniwala na siya ngayon, na hindi pa sapat ang nakaraang pangyayari, na ikinabigla ni James. Kaya naman niyayapan niya uli si Alex na lumabas. Ang pagtawag ni James sa kanya ngayon ay tiyak na abot kamay niya, ang tagumpay ng napag-usapan nilang plano ng kanyang pinsan. Hello James, bakit ka tumawag sa akin ngayon? Nahulaan na ni Sarah sa puso niya, na tumawag si James dahil kay Karen. Kung gusto mong hanapin ang pinsan ko, bakit hindi mo na lang siya tawagan? Tumatawag ka sa kanya, ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang cellphone. Baka may iba pa siyang gagawin, hindi ko alam. Huwag kang masyadong mag-alala. Ikaw pa rin ang pinakamahalagang tao sa puso ni Karen. Ano kaya kung pumunta ka dito sa aming paaralan? At sasama ako sa iyo upang makita siya, suggest ni Sarah, habang proud na ibinaba ang kanyang cellphone. Mukhang nag-aalala na si James ng gusto. Baka bugbugin talaga niya si Alex ngayon, sabi ng isang player. Maligo muna tayo, at magpalit. May magandang palabas mamaya. Sayang kung hindi natin ito mapapanood. Nagpunta ang ilan sa mga basketball player para magbihis. Pagkatapos nilang maghanda, isang bagong Audi A6 ang pumasok sa parking lot. Bumaba ng sasakyan ng isang may magandang bihis na binata. Si James iyon.
Silk black ang buhok niya, at naka-designer shirt at shorts. Makintab na sandals, at mamahaling relo. Ang mas nakakapansin, siya ay may hawak na malaking bungkus ng mga rosas at nagmamadaling naglalakad patungo kay Sarah. Ilang sulyap pa si Sarah bago niya ito nakilala. "James, bumili ka ba ng bagong kotse?" "Oo, binili ko ito ngayong buwan," sabi niya. Mula noong nag-date sina Karen at Alex noong nakaraang pagkakataon, labis na nabalisi si James, at natatakot na hindi niya mapagtagumpayan si Karen. Kaya nakiusap siya sa kanyang ama, na bilhan siya ng Audi A6. Ito ang 79 na rosas. Ngayon ay nagpa siya akong opisyal na mag-propose kay Karen. "Mayroon akong singsing na diamante, tingnan mo." Inilabas ni James ang isang pulang kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas ni Sarah, nakita niya ang isang magandang 1-carat diamond ring sa loob. Hindi na siya naglakas loob na maghintay pa. Noong araw na iyon, handa siyang mag-commit sa relasyon nila ni Karen. Gayunpaman, nang tawagan niya si Karen upang tanungin siya, hindi niya sinasagot ang cellphone. Buti na lang pinsan niya si Sarah. "Napaka-thoughtful mo. Roses and diamond ring. Sobrang matatouch ang pinsan ko." Nakangiting sabi ni Sarah. Sa katunayan, ito ay tulad ng inaasahan nila ng kanyang pinsan. Nakadama ng tagumpay si Sarah sa pag-iisip tungkol sa katotohanang kasama na ni Karen si Alex. Hindi natakot si Sarah na mabibigo ang kanyang proposal. Sisisihin ni Karen si Alex sa pagsasabing nagalit siya sa kanya. Tapos baka bugbugin siya ni James. "Tatawagan ko ang pinsan ko." Masayang sabi ni Sarah. Gayunpaman, naka-off ang cellphone ni Karen. Tinawagan niya si Alex, at naka-off din ang phone niya. Ano ang nangyayari? Sa isip ni Sarah. Bakit ba ako iniiwasan ng pinsan mo? Lumabas na naman ba siya kasama ang pulubi na iyon? Nag-aalalang tanong ni James. Huwag kang mag-alala. Kahit magkasama sila ngayon, hindi siya mahuhulog sa ganoong lalaki. Sabi ni Sarah para pakalmayin si James, ngunit natutuwa siyang makita itong balisa at kinakabahan. Nangangahulugan ito na malaki ang pagmamalasakit niya sa kanyang pinsan, at nangangahulugan din ito na mas malamang ay mabugbog si Alex. Subukan natin ito. At si Sarah ay nag-dial ng isa pang numero. May nakilala siya dati sa WhatsApp group niya. Kaya niyang matukoy ang kasalukuyang lokasyon ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang numero. Nagbayad si Sarah ng $30 para mahanap ito ng mabilis. Hindi naman siya nabigo. Nakuha ang lokasyon ni Karen. Nasa Wanda Plaza Japanese restaurant ito. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Nagmaneho sina Sarah at James patungo sa Wanda Plaza. Kasama sina Harry, Dean, at ilan sa mga basketball player, at cheering squad. Gusto nilang lahat na makita ang napakagandang palabas. Ang lahat ay nasasabik kung ano ang gagawin ni James kapag nakita si Alex. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.